Thank you, magandang tanghali sa ating lahat. So, ako na lang po yung obstacle between you and lunch. So, hahawaan ko po. Hindi ako papatalo kay Sir Jen. Joke. So, una, gusto kong batiin yung mga bata. Grabe, ang gagaling nyo. Alam nyo ba, meron akong 9-year-old na anak. Sabi ko, ano ba yan? Ang layo. Awang-awa ako sa anak ko. Pagkatapos ko makita yung lahat ng performance niya, sabi ko, bakit ganun? Then, layo talaga po. So, ang huhusay ng mga bata, hindi ko akalain. Sabi ko, nagkukantuan kami, sabi na, ano ba ginagawa natin ng 9 years old tayo? Hindi po kami ganyan, hindi kami ganyan katataas. Kaya sobrang galing po talaga, nakakahanga, no? So, tsaka first time ko rin makanood ng bata yung contestant. So talagang I'm very, very lucky to be here. Sobrang swerte ko na napanood ko yung mga inyong pagtatanghal, no? At I think marami rin sa amin dito yung ganun yung pakiramdam na nakasama kayo ngayong araw nito. So yun pa lang pagbago na sa inyo lahat, no? So, ito po yung ilan sa mga naisip ko para sa mga bata, tsaka doon sa coach, tsaka sa parents. So, una, isa po akong author, no? Book author. Nagsusulat ako ng mga libro. At dati ko pala akong storyteller. So, nung nakikita ko yung bata nagkukwento ng akda, sabi ko, oh my God! Sabi ko, mas magaling pa sa akin mag-storytell ng mga Adarna books, no? May future. Kasi may ganun pong work. You get paid for telling stories, no? For children, no? So may ganyan, so may mga pwede silang pagdahan na career. So, dahil ako isang book author, na-appreciate ko yung mga learner natin na nag-introduce no title at saka ng pangalan ng author. So sabi ko, very good, may plus point sa akin yung gano'n, no? Tapos number 2, na-appreciate ko yung learners na may eye contact. So, yung katulad sabi ni Sir Glenn, yung tumitingin sa akin, sabi ko natutuwa ako kasi parang, kinakausap nila ako yung kinukwentuhan. Pero syempre, dahil tatlo yung judges, baka malito siya, malito yung mga bata. So, tama si Sir Glenn, pili lang isa, yung pinaka nag-respond na tao, I think yun yung dapat na pagtuunan nila ng tingin, no? Para yung bata kasi yung mga learner nagkakaroon ng mas maraming confidence, no? Pag nakikita niya na nagre-respond yung kanyang kausap. Number 3, hindi po ninyo kailangan sabihin yung aral. Yung aral sa dulo. Alam niyo kung bakit? Kung iba, yung aral na sinabi ng bata, dun sa aral na naisip namin, minus points po agad yun. Kasi magkaiba, sabi na, mali. Aral, no? So, at saka, luma na po yan. Pag nagbabasa po ang bata, hindi dapat laging aral lang hinahanap. Okay? Nagbabasa ang bata kasi nag-e-enjoy po siya. Yun po ang number 1. Let's statistics. Merong nationwide survey tungkol po sa pagbabasa dito sa Pilipinas. Alam niyo po ba na paunti ang bilang ng adult na Pilipino na nagbabasa ng libro? Okay, paunti. Alam niyo po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin yung mga susunod na generation, kaunti ang book readers, no? Yung mga susunod na generation. At alam mo, ang isang dahilan, nakakaharap kasi tayo mga adult, nakakaharap tayo ng entertainment sa ibang paraan. Yung drama, Netflix, di ba, pasyal-pasyal. So, ang isang paraan para sumaya ang bata sa pagbabasa ng libro, i-enjoy lang nila yung libro. I-enjoy lang nila kung ano yung kanilang binabasa. So, number 1 po yun. They will read because they like. They will read because they enjoy. So, yan po, no? So, hindi nyo po kailangan lagyan ng aral sa dulo. Kung sinasabi po yan ng rule, pag nasa rule, sige, lagyan natin. Pero in this time, wala eh.
Or magkaiba kayo ng aral na sinabi yung bata, iba yung aral na sinabi. Dun sa aral na naisip ng judge, minus pa yun. Minus points, okay? Number 4. Ito, hangang-hanga ako sa mga bata. Ang ganda ng gamit sa wika. Grabe, sabi ko, siguro nung 9 years old ako, hindi ako ganun mahusay mag-adlib. Alam niyo yung, alam nila kung paano tatapusin yung sentence. Alam niyo kung bakit? Ang husay kasi nilang magsalita sa wika na yan. Ngayon, wika ginagamit nila. Iba yung umpisa, pero natatapos nila yung sentence, no? Ang tanging dahilan, it's their use of language. Ang husay. Sobrang husay. Alam nila na kahit paikot-ikot yung sentence, alam nila paano tapusin. Kahit iba yung naalala nila, pero alam nila yung meaning ng sentence, matatapos nila yung sentence. Kaya, nakakahanga, no? Okay. Next po, importante, number 5. Number 5, importante ang unawa ng learner sa kabuuan ng kwento. Kapag naunawaan ng learner ang kwento, nauulit niya ito sa iba. So, huwag niyo pong memorya. Alam namin ng judges kasi hindi yung memorya lang. No? Ang tendency kapag ka-memoryado lang, hindi naunawaan ng bata yung story. Ang tendency niya, pag may nakalimutan siyang bahagi, tinatapos na niya. Pupunta na siya sa ending or something, no? Nawawalan ng loob. Pero kapag naunawa niya yung kwento, kahit may nakalimutan siya, pwedeng skip niya yun, and then mababalikan niya, and then mabubuo pa rin yung kwento, no? Logical pa rin yung kwento. Okay, next po. Nakulbaan to siya, bro. Number 6. Okay, napansin ko yung... Ang laki kasi ng stage. No? So yung ibang bata, siguro tinuruan ng coach, no? Gamitin yung stage yung lakad-lakad. Umiikot kayo sa stage, no? Ganyan. Kahit wala sa kwento. So hindi po yun maganda. Okay? So gamitin lang yung space. Kunwari, kaya mo na sumakay sa tricycle mag-isa o tsaka kayo gumalaw sa stage, di ba? Kasi may reason, batay dun sa kwento. Pero kasi kung may, yung iba talaga, nagmamukha tuloy sila, kabado. So yung mga, siguro sabi nga yung coach, huwag kang nakatayo lang. Okay. So, mali. Okay, pwedeng nakatayo lang, may mga MDG, nakatayo lang, pero dati kami nakatingin sa kanya, nakikinig. Di ba? So, pwede naman. So, gamitin lang yung espasyo kapag bahagi ng kwento. Okay? Okay, halimbawa, sinalubong ko si tatay, binuksan ko ang pinto. O, di saka siya maglakad. Di ba? Bubuksan yung pinto. Ganun. Next. Okay, number 8. Ay, number 8. Ito hindi ko nasabi sa kanilang dalawa, pero baka iba yung kanilang opinion. May mga learner na very obvious yung accent. Yung accent, yung alam mo na hindi Filipino yung ilang liga, no? Sa akin, ano siya, very charming. Para sa akin, plus points siya. So, hindi ko alam sa kanila. So, para sa akin, nagkakaroon kasi ng parang sariling pag-aangkin yung learner dun sa wikang Filipino. Parang ganito siya yung, intindi ko dun sa ginawa ng bata. Gagamitin ko ang version ng wikang Filipino sa paraan na alam ko. O di ba ang ganda? So, kaya para sa akin, huwag namin pigilan yung accent ng learner. Kung gano'n talaga siya, magsalita, mas importante pa rin yung content. No? Okay. Ito po para sa coach. Tungkol sa pagpapasaulo. Pwedeng ganito natin turuan, magsaulo ang bata. Unang-una, sorry. Nabasa mo ng coach yung story?
po. On the spot. Hindi. Okay. Okay lang. Bakit ba? Talagang gano'n, no? Okay, ganito. Dapat, yung coach marunong tumukoy ng structure ng kwento. Okay, structure ng kwento. Tuturuan niyo yung bata, yung learner, na ang tawag dito, magtumukoy din ng structure para pag mag-isa na lang siya, alam niya. Okay, ano structure ng kwento? Di ba napakadali? Umaga, tanghali, hapon, gabi. Kapag nasa ulo niya yan, alam niya na ang unang gagawin, pagbangon sa umaga, kain, maligo, masisipilip. Lahat ng details sa umaga, maaalala niya. Lahat ng gagawin sa tanghali at sa hapon, pagpunta sa school, pagpasok doon, sasagot kay Teacher Elsa, magbabasa, makikinig. Lahat yan maalala niya kasi hapon. O yung gabi, ano na gagawin sa gabi? Kahit hindi na ituro, alam nila, uuwi sa bahay, yayakapin yung nanay, bubulusan ng dito ang tatay. Diba? So yung structure, importante matukoy ni teacher, ni coach. Kapag marunong na siya, ituturo niya yun, ganito, humanap ng structure para mas madali mo maalala ang kwento. Okay po? Ganun po siya. So ito dito, very, very simple. Kung naituro natin yung structure sa bata, kahit hindi natin ipamemorya yung buong kwento, kaya-kaya niya. Okay? Yun po. Tapos, ito. Natuwa ako sa learner, sa inyo, no? Natuwa ako sa learner na nag-e-effort mag-engage. Ini-engage niya. Yung iba kasi nagkukwento lang. Si Isko, malaki na ako, gano'n, no? Itong learner na to, na napagdami kanina, nag-engage, no? Nagtatanong siya, nakakatuwa. At hindi, tapos kinakita mo na, ano siya yung gusto niyang may interaction sa mata, sa action with the audience. So, importante yan, nag-engage, no? Hindi lang basta nagkukwento. At ang pinakahuli, number 10, okay, yung husband ko, kasama natin siya kahapon. Siya naman sa readathon sa English. So, nag-usap ka, scripta niya sa akin, ganito, ganyan, sabi niya. So, may sinabi siya sa akin na parang, maganda yung malaman daw ng parents, coach, and learners na ngayon, na na-experience ko naman yung sa readathon sa Pilipino, palagay ko importante at ito na yung last kong sasabihin sa inyo din. Okay? I think importante na ini-enjoy ng mga bata yung kanilang kwento. Okay? Alam niyo kung bakit? Yung mga batang nag-i-enjoy sa kanilang ginagawa, sila yung magtatagal. No? Paulit-ulit nyo yan ititrain. Paglaki niyan, napakataas na maabot sa career. Okay? Pag alam mo na kinakabahan yung bata, kinakabahan din kami dyan. Pero pag alam mo na yung bata, nag-i-enjoy sa ginagawa niya, oh. Sabi ko, okay pa. Parang masaya din ako, kahit nanonood lang ako. So yun po, no? Dapat ini-enjoy ng bata yung kanilang pag-umunod. Yung kanilang muling pag-umunod. Ito yung mga batang pag natukoy natin, sila yung batang lalong tatagal sa ginagawa niya at lalong huhusay. Kasi habang tumatagal ka sa ginagawa mo, lalo kang huhusay. No? At yun nga, no? Malayo. So on that note, maraming salamat. Congratulations everyone. Sobrang nakakatuwa. Grabe. Sana mamigay ng anak ko. Thank you.